pag-uusapan natin mga kakabsat niya ay kung paano makaipon ng isang OFW. Diba? Kung paano makaipon ang isang OFW. Kasi minsan may mga pagkakataon na nag-abroad pero walang ipon. Ang naiipon ay resibo. Bakit kaya ganon? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating video ngayon. At sana inyong magustuhan. So yun na nga, no, mga kagapay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano makaipon ang mga OFW. Number 1, huwag po ipadala lahat ang sweldo. Di po ba mga kagapay, mga kapwa po OFW, huwag po sana natin ipadala lahat ng ating sweldo. Magtira po sana tayo sa ating sweldo para sa ating sarili. Kumbaga yung ipon natin, kahit mga 20% lang, pwede na yun. Dapat ay maitabi tayo kada sweldo, para sa ganon ay magkaroon naman tayo ng security balang araw, or pag gusto na natin mag for good or tapos na ang kontrata natin ay hindi tayo banga, no? Tama naman na ibigay natin yung suporta natin sa ating mga pamilya, pero wag natin kakalimutan ang ating sarili. Mag-ipon po tayo para sa ating sarili. Pangalawa, mag-open ng bank account. Doon natin ipunin ang ating ipon. Kasi ang hirap pagka hawak-hawak natin yung pera o cash, ganyan. Nakakatempt kasi yun, nakakatukso na gastusin. Baka may makita tayong bagay dyan na nagustuhan natin o hindi naman natin kailangan, nabibili natin. Kumbaga para safe lang ba yung pera natin. Ang pangatlo ay yung goals po natin. Dapat isipin natin yung goals natin. Planuhin natin ang ating goals. Ano ba yung mga plano natin na dapat ay mangyari habang tayo ay nagtatrabaho dito sa abroad. Kasi nung nasa Pilipinas pa tayo, nag-a-apply pa lang tayo, marami tayong pangarap, marami tayong plano. Sana pagdating dito sa abroad, huwag natin kakalimutan ang ating mga plano. Dapat gawin nating inspirasyon para tayo'y ganahang magtrabaho at mag-ipon. Hindi po ba mga kagapay, no? At sana isipin natin ang ating mga goals all the way through hanggang matapos ang ating kontrata or gusto na natin mag for good, para pag uwi natin magpatayo na tayo ng negosyo, ganyan. Diba? Mangyari na ang dapat mangyari yung mga plano natin. Ang pang-apat natin ay free ourselves from debt. Dapat free tayo sa utang. Wala tayong utang. Kung noong nag-a-apply pa lang tayo sa Pilipinas ay may mga utang tayo, nagkautang-utang tayo, dapat pagpunta natin dito sa abroad, mabayaran natin lahat ng utang natin. Kung sakali, halimbawa isang taon mabayaran na natin yung utang natin, mag-clear natin yung utang natin, para sa ganon ganahan tayo mag-ipon. Hindi yung kada sweldo may iniisip tayong babayarang utang, nawawalan minsan tayo ng gana mag-ipon. So yun mga kagapay, no, free ourselves from debt. Dapat wala tayong utang. Ang panglima ay dapat easy lang tayo sa paggastos, no, mga kagapay. Huwag tayong magastos ng magastos, lalong-lalo na kung hindi naman natin kailangan. Dapat alam natin kung ano yung wants at needs natin. Kung ano ba yung mga needs natin at wants, nagustuhan lang natin pero hindi naman natin kailangan, yun, napapabili tayo ng wala sa oras. Di po ba mga kagapay? Ang pang-anim natin mga kagapay ay magsimula mag-invest. So napakaganda yun mga kagapay, no? Habang nandito tayo sa abroad, magsimula na tayo mag-invest ng mga bagay-bagay, ng halimbawa lupa, ganyan, sa stocks. Mag-invest na tayo ng negosyo. Kahit maliit pa man yan, ang importante kumikita, lalaki din yan.
Yun po dapat ang ating gawin mga kagapay. Mag-invest habang nandito tayo para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na income. Halimbawa, nagpapahinga ka, may kumikitang negosyo para sa atin. O, di ba? O, magagawa naman natin ng paraan yan O, may andyan naman ang ating magulang, asawa na magmamanage para pag uwi natin, may negosyo na tayo, may pagkakabalaan tayo, at the same time, kumikita tayo. Hindi po ba mga kagapay? So, yun na lamang po mga kagapay, no? At sana may napulot tayong aral na naman sa ating video ngayon. At maraming salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like naman and share. At paki-subscribe na rin po ang ating channel. And then paki-pindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong video na i-upload. Maraming salamat mga kagapay at God bless us all. Bye bye.